Okay, good morning mga ka-59. Habang tayo nagja-jogging ngayon dito sa katatapos natin mag-jogging, actually walking na tayo ngayon, kaya medyo sabi ko i-vlog ko muna yung isang concern ng ating follower about dun sa kanyang agency na hindi binigay yung kanyang sweldo or delayed ang sahod. Kasi daw mga delay, tapos kinukuha niya yung sweldo niya, ayaw ibigay, tapos pinapapunta sa agency, pinapagalitan doon, sinisigawan daw, binubulyawan siya. Sabi ng follower natin. So, di ba kung titingnan mo, sobrang nakakaawa. Ang aim itong mga security personnel is to work hard for their family. Di ba? Kasi alam nyo, malaki ang participation natin. Sabi natin sa ang agency, lalo na. Tayo may participation. Correct yon. Siyempre tayo naghahanap buhay. Sumusunod tayo. Kahit kulang, sige na lang kasi yun nga para tayo mabuhay, kailangan natin yung mga basic needs na mai-provide. Especially pag bagong asalta dito sa Manila. Kung minsan, masyadong naaabuso na ng ibang mga agency. Hindi naman lahat. So, ito ay isang ano lang ng ating follower, di ba? So, doon lang tayo nagbe-base. Which is marami talaga nangyayaring ganyan. Aalis, kukunin yung huling ang daming sinasabi, ganyan. So, sana naman, lagi kong sinasabi, intindihin dapat natin yung mga sitwasyon ng ating mga security personnel. Could you imagine mo, ayaw ibigay, pagpunta ng agency, sinisigaw-sigawan pa, dapat hindi ganon. Kaya nga sabi ko, kung ganito yung mga agency na naandyan kayo at bago lang kayo, siguro naman, hindi kayo tatagal kung alam yung agency napaka unhumanitarian. Hindi ba? We give services. Isa nga tayong mga agency, dapat tayo yung higit na nakakaunawa at nakakakilala kung paano magprotekta, hindi lang sa client natin. Number one, to our subordinate, to our security fellow men. Why? Kasi sila yung nagre-render ng duty, not the agency per se. Ang agency, andyan lang yan. Naka-stand ba yan sa isang kung saan sila nag-o-office. Itong mga security ang gumagalaw. And yet, hindi nabibigyan ng karampatang pagpapahalaga. Sabihin na natin hindi minimum, sige. Alam mo yung pagpapahalaga, yung due respect doon sa damdamin ng tao. Diba? Imbis na tulungan natin yan, tayo pa naglalagay sa bingit ng alanganin. Is it the vision of an agency na ganyan? So nakakaano lang kasi. Kasi marami naman talaga nangyayari, hindi naman magsisinungaling yung mga follower natin para lang sabihin. Nakakaranas ang iba dyan. Minsan ini-ignore na lang. Tinitake for granted na lang. Diba? Wala na silang boses. Pero sila yung nakabilad sa arawan, sila yung alang pahinga na halos, walang day off, walang rest day. And yet, pagdating sa kanilang matatawag na dapat na pinakatahanan nila, yung pa ang naglalagay sa bingit ng alanganin sa kanilang mga anak. Para tayo isang pamilya Kumbaga ang ating pinakamanga magulang ay ang agency natin, sapagkat doon tayo babalik after ng contract natin. Parang siya yung tahanan natin. Di ba dapat nga ang tahanan, sabi nga, there's no place like home. Kumbaga, ng ibang bansa ka, papalik ka sa Pilipinas uli, tahanan yan. Ganon din tayo, para tayong nasa ibang area lang tayo. Nung natapos ang kontrata natin, ibigay na natin yung best natin doon, babalik tayo sa agency. Pero minsan yung iba ayaw nang bumalik ng agency, ayaw nang pumunta. May mga ganon ayaw na kasi nga daw, natutroma na. Andiyan sisigawan, andiyan yung ganito. Diba? So, pag ganyan, iiwanan nyo na, hindi worth it yung mga ganyang klase ng agency, diba, na ganyan ang nangyayari. Maraming agency dyan na mabubuti ang loob, mapagmahal sa kanilang mga subordinates, sa kanilang mga security personnel, tinitreat as their family. Makakahanap kayo, tiyaga lang. Kaya kung bago kayo, wag na kayo sabi nyo pupunta pa kayo diyan nyo pa sa NLRC, pupunta kayo ng Dole, magtutulpo, ganyan, diba? Well, that's your rights. Pero para sa aking pananaw, kung bago lang kayo, do not waste your time. Hindi ganun kadali ang magpunta sa mga ganyan. Madaming proseso. Sa dami rin ang ina-assist ng mga yan. Kung bago lang naman, lipat na. Kumbaga, lesson learned na lang doon sa mga nangyari. Basta ang mahalaga lang, alam niyo yung rights mo, pagbutihin niyo yung trabaho. Kung sakaling hindi naman ganun kalaking halaga yan, siguro, sabihin ibigay, hindi ka usapin. Sana naman ibigay, kasi pinaghirapan yan Ngayon, kung talagang kailangan mo sir ng mga ganyan, lumapit muna kayo sa i-assist muna kayo, punta kayo ng PAW office para hingi kayo ng idea or mga dapat nyong gawin para mahingi yun, makuha.
At sana naman doon sa mga agency na meron pang ano yung mga security, bigay na lang. Pakawalan na natin, hayaan natin sila kung may mga problema. Sabi nga, pag may mali silang nagawa, siguro tayo mag-assess na i-assist natin sila, na ibig sabihin wag nang maulit-uli. Di ba? Ako sa mga security namin dito sa handle ko, dahil ko sinasabi sa kanila yan, pagbutihin nyo yung trabaho niyo. Kasi dyan makikita yung inyong pagiging paano kayo maging isang effective security person. Regardless ano yung nasa paligid ninyo. Sabi ko sa kanila, hindi ko sinasabing kahit pinokontrol ko. Kasi gusto ko pag nalipat kayo, dala-dala nyo yung tagumpay kung ano yung naituro ko sa inyo. Pero like silang pinasabi, everyday yan. Sabi ko kahit sumakit yung tenga nyo, kakasalita ko sa inyo. Kasi marirealize nyo yan. Pag hindi na tayo magkakasama, sabi totoo nga. Kasi sa tagal ko security industry, nakita ko na yung mukha. Alam ko na kung paano gawin. Alam ko na kung ano yung dapat isaalang-alang. Para sa hindi tayo perfect. Sabi nga, you know how to control the risk. Lalo sa trabaho natin. Kaya pakiusap ko lang doon sa mga security personnel din na huwag kayong mag-aawol. Iiwanan yung trabaho ninyo. Kasi pwedeng magkaroon ng ano yan, ng resistance na halimbawa gawan tayo ng kwento na may nawalang ganito kahit hindi, anong alam natin. So kung alam yung mali na yung ginawa nila, huwag nyo nang gagawan pa ng pagkakamali. Kaya nga sabi, ang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Kung ayaw na sa agency, magpaalam kayo ng maayos, mag-turnover kayo ng maayos. Due number 9 palagi, di ba? Ay, due number 5, sorry. Turnover natin, endorse. Ngayon, punta ka sa agency. After mag-out mo or mag-message ka, sir, hindi na ako papasok. Ayoko na pong pumasok kasi ganito, ganyan. Kahit mo yun, na-surrender mo na punta ka sa agency na gano'n, makiusap ka doon kasi po ganito, ganyan, kaya hindi na ako pumasok. Kasi sino ba naman tatagal sa gano'n? Di ba halos delayed ang sweldo ng ilang halos buwan na yata, yun ang pagkakasabi. Di ba? So wala, wag na tayong gano'n kasi natural. Kailangan natin ng sweldo every, madelay lang na 1-2 araw yan, mabigat na yung pakayang buwan or linggo. So lipat na lang. Ang daming agency ngayon, mga ka-5-9. Kung ang inyong mga license ay napaprocess nyo yan, madali nang matuto basta gusto ninyo. Totoo yan, napakadali na. Lalo pag napunta kayo sa mga office na handa kayong tulungan, handa kayong i-guide. Maraming ganyan. Hanapin ninyo. Kasi ang buhay natin mga security, kahit naman anong empleyado, hinahanap yan. Tinitreasure yung ganyan. Hindi darating sa'yo basta-basta yan. Bihibihira. Hanapin natin at higit sa lahat, pagbuti natin huwag tayong sumuko sa mga ganyan. Maging aral sa atin yan. Laging tandaan, lahat ng nangyari sa buhay natin may purpose. Gawin natin as a lesson learned.